Eat Bulaga host tumanggap ng prestigious award. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Martes, unang araw po ng buwan ng Abril. So holiday po ngayon mga kaparokya dahil sa mga kapatid nating Muslim. Magandang araw po sa inyo mga kaparokya. Ako nga po pala si Mervin at nandito tayo muli para pag-usapan ang ilang ganap sa mga host ng noontime shows, ang Eat Showtime at ang Eat Bulaga. Pero bago natin talakayan yan, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din para mas rumami pa po ang makapanood ng video natin na ina-upload araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So umpisahan natin ang ating pag-uusapan kay Tito Sotto. So tila ramdam na ramdam ang init ng pagtanggap ng mga taga Baguio sa kanya, lalo pat inendorso siya ng very controversial mayor na si Benjamin Magalong. And after that ay nabigyan din siya ng endorsement ng Dasmariñas City Mayor 3rd Bargaza. Mukhang mag-isa lang naglibot ang Eat Bulaga host at dating Senate President na si Tito Sotto nitong nagdaang mga araw. At isa sa itinaas ang kamay niya mula sa Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa sa magaling na mayor sa bansa. Idolo to ni Mayor Vico Sotto. At ang isa naman po ay ang batang-batang mayor ng Dasmariñas City na si 3rd Bargaza. So iba talaga ang maayos na nagsilbi bilang senador dito sa bansa. Malaki ang chance na mai-endorso ka ng malalaking politiko dito sa bansa. Sana magtuloy-tuloy ang suporta ng mga mayor kay Tito Sotto dahil mahalaga ang papel nito sa kanya. Samantala, Kim Chiu at Paolo Avellino movie na My Love Will Make You Disappear kumita na ng mahigit 100 million worldwide. So, ito ang pinakamalaking kinita ngayong taon. Siyempre, no doubt tayo dyan dahil tatak Star Cinema yan. Quality movie ang hatid ng nasabing production company ng ABS-CBN. Kaya, pipilahan talaga yan ng mga manonood, lalo na ang mga fans or supporters ng Kim Pao tandem. So, congrats sa My Love Will Make You Disappear. Of course, kina Kim Chiu at kay Paolo Avellino. Samantala, Vico Sotto may paalala sa mga taga-Pasig. So grabe ang init ng labanan ng pagka-mayor sa Pasig. At kahit hindi mayor ang itinatakbo, ay grabe ang paninira sa anak ni Bossing Vic Sotto. Naghamon pa po ng debate. Ito yung mga desperate tactics ng kalaban ni Mayor Vico Sotto dahil alam nila na hindi sila mananalo at wala silang chance na manalo. At kung may chance man ito mga parokya ay kung magbabayad or vote buying. But matatalino na ang mga taga-Pasig mga kaparokya. Walang perang nilalabas si Mayor Vico Sotto. Puro shake hands at pangiti-ngiti lang ang kaya niyang ibigay sa constituent niya, unlike sa kalaban nitong bilyonaryo na puro pamigay ng pera at ayuda. Anyways, may panawagan or mensahe ang alkalde mula sa Pasig. Kapag dumating po ang kalaban o ang ibang grupo, wala pong problema. I-welcome pa natin sila. Kapag kinamayan tayo, kamayan na rin natin sila. Wala pong problema. Pero huwag nyo po silang iboto. Tama naman po mga parokya ang sinabi ni Mayor Vico Sotto. Kumbaga, respetohin pa din po natin yung kalaban ni Mayor Vico Sotto. Pero huwag natin iboto. Sayang lang kung matatalo si Mayor Vico Sotto, marami na pong nagawa para sa Pasig. Ang dami nang nagawa ni Mayor Vico Sotto, ngayon pa ba bibitaw? Pero syempre matatalino na nga ang taga-Pasig tulad ng sinabi natin. Kuha din talaga ni Mayor Vico Sotto ang charm ng ama na si Bossing Vic Sotto. Kung bumitaw ng joke ay talagang patok at pasok na pasok po. So totoo naman po kasi ang sinabi ni Bossing nung kick-off party or kick-off campaign ng Pasig sa Mega Market Palengke. Nasabi nito na maraming naiinggit sa Pasig dahil maraming benefits na nakukuha. Actually mga kaparokya, totoo naman po yun. Kahit ako man ay naiinggit din sa mga natatanggap ng mga Pasigenyo
dahil sa mabuting or maayos na pamumuno ni Mayor Vico Sotto. Isa lang dyan ang pinakagusto ko dyan mga kaparokya, yung pamimigay niya ng 1,500 mula sa mga estudyanteng pampubliko ng mga Pasigueño. Yun lang ay mahirap nang gawin ng ibang politician mga kaparokya. Tangi si Mayor Vico Sotto lang ang gumawa niyan. At ilan lang yan sa magandang ginawa ni Mayor Vico Sotto dahil alam niyo mga kaparokya, nakakatuwa dahil yung PE uniform ng Pasig ay puro tatak Pasig, wala na pong pangalan or tatak ng eskwelahan. Talagang kompleto ang kagamitang ibinigay po nila sa mga estudyante ng Pasig. Kaya masarap mag-aral sa Pasig dahil talagang suportado po sila ng gobyerno. So again mga parokya, kapag tatakbo si Mayor Vico Sotto sa pagka-presidente, kung eligible to run, ay susuportahan niyo po ba si Mayor Vico Sotto? Please comment down below. Samantala, let's congratulate Eat Bulaga host na si Paulo Ballesteros for winning Outstanding Male Entertainment Host sa Laurus Nobilis Media Excellence Award 2025. So, another great achievement ito mula kay Paulo Ballesteros dahil sa husay nito sa pag-host. Siyempre, tatak Eat Bulaga yan, no question and no doubt about that. Aral ito sa Tito Vic and Joey, kaya magaling mag-host ang mga Eat Bulaga host. So congrats Paulo. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo lalo pat iba-iba po ang ihip ng panahon. So thank you and God bless.